Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang pagkatalo ng Golden State Warriors sa kanilang game laban sa Minnesota Timberwolves. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naibalitang best trade na pwedeng gawin ngayong season ng Los Angeles Lakers. Nakabalik na nga po sana mga katrops ang Golden State Warriors sa winning column kahapon matapos nga po silang manalo kontra sa Houston Rockets. Ngunit isang araw lamang nga po nakakalipas ay natapos na rin naman nga po ito kasunod ng pagkatalo nila sa kanilang game ngayong araw laban sa Minnesota Timberwolves sa score na 107-19. Kahit man nga po bumalik na dito si Stephen Curry na nakapagtalaga ng 23 points, Draymond Green na gumawa ng 10 points, at si Jonathan Kuminga na nagtala ng 13 points at si Andrew Wiggins na kumana naman ng 11 points, ay hindi pa rin nga po ito naging sapat para manalo ngayong araw kontra sa Wolves na pinangunahan na rin naman ni Anthony Edwards na nagtala nga po dito ng 30 points, Rudy Gobert na gumawa ng 17 points at 11 rebounds at si Julius Randle na kumuha naman ng 10 points dito. At dahil nga po sa pagkatalo ngayong araw ng Golden State Warriors, ay bumagsak na nga po sa 13 wins at 9 losses ang kanilang record sa standings bilang ikalimang pwesto sa Western Conference. Habang ang Minnesota Timberwolves naman nga po mga katrops ay tuluyan ng nakakyat sa ikasyam na pwesto sa kanilang record na 12 wins at 10 losses. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang best trade na pwedeng gawin ngayong season ng Los Angeles Lakers. Dahil nga po mga katrops sa patuloy na pagkatalo ng Lakers sa kanilang mga nakalipas na laro ngayong regular season, ay mukhang trade na lamang nga po nag-iisang paraan upang maisalba ng kanilang team ang kanilang kampanya ngayong season. Pero ayon nga po sa naging pahayag ni Rob Pelinka, hindi rin naman nga na po gagawa ang kanilang front office ng madaliit na trade o move lamang. In fact, gagamitin lamang nga po nila ang kanilang mga batang players at ilang mga future draft pick kung makakasigurado na makakakuha sila ng malalaking pangalan na siyang tutulong sa Lakers para maging isang ganap na championship contender. Ibig sabihin, malaking trade lamang nga po ang plano nilang gawin bago ang trade deadline. At base nga po sa kalalabas pa lang na balita, kung meron man nga pong maituturing na best trade na pwede nga po nilang ma-execute sa lalong madaling panahon, ito nga po ay ang posibleng pagkuha nila kina Jordan Poole at Jonas Valanciunas kapalit nila D'Angelo Russell, Gabe Vincent, Rui Hachimura, Jalen Hood-Schifino, Jackson Hayes, at isang future first round pick. Well, isa rin naman nga po ang Wizards sa mga magiging sellers sa loob ng trade market since sila nga po ang itunuturing ngayon bilang worst team sa buong NBA. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.